O ikaw ay. Good afternoon. Magandang araw po. Happy Lord's Day sa inyong lahat. Lord's Day po ngayon. Yung Lord's Day po, nakuha yun sa Biblia. O yung araw ng Panginoon, tignan nyo po sa Biblia. Yan ay nakatala po sa Biblia yan. Na kung saan ang sinasabi, pag-araw ng ikapito, Lord's Day yan. Dito nakalagay, sabi niyo, babasahin natin. Ito, babasahin ko. Sa Exodus chapter 20, sa 8, sundin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Natatanging araw po talaga sa Diyos yun. Maybe magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw at 10, pero sa ikapitong araw, ang araw ng Panginoon ay talaga ninyo para sa akin. Ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtrabaho sa araw na iyon, pati ang inyong mga anak, mga utusan at mga hayop o mga dayuhan na ninirahan sa kasama ninyo. Yan. Yung sabi ng Diyos, lahat ng gagawin mo, tapusin mo sa loob ng 6 na araw. Pero, yung ikapitong araw, ilaan mo sa akin yan. Kaya ngayon, sa Basang Pilipinas, ang ikapito, linggo. Kaya Lord's Day ngayon, araw ng Panginoon. Amen. Di ba napakaganda po, no? Araw ng Panginoon. Nagsasalo-salo tayo sa salita ng Diyos sa Biblia. Panginoon Diyos sa aming Ama, minsan pa, samahan kami ng aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ng puso at isip ng bawat isa upang aming maunawahan ang iyong turo at aral. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. So kung ikapitong araw ay lahan natin sa Diyos, ibig sabihin lahat ng tao, hindi lang tayo, lahat. Dapat nilalahan natin yung isang araw para sa Diyos. Ngayon, sa ating buhay po, halimbawa, pag-araw ba iba ang Diyos? Ay Lunes, Martes, Miyerkules, gano'n. Hindi iba ba ang Diyos? Hindi, siya rin po yung Diyos. So sa ating panahon, halimbawa, nagtatrabaho kayo, ay araw na linggo, may pasok ka. Kung anong araw ng day off mo, doon mo gawin para sa Diyos yan. Ibig sabihin, araw-araw ng Diyos yan. Kaya dapat na, kung saan ka maluwag ba, siyempre, nagtatrabaho ka eh. Kaya kung sa araw ng linggo, doon ka ba, may pasok pa, wala magagawa. Po. Kaya sa panahon natin, ito'y araw ng Panginoon. Ayan, nandito tayo sa tahanan ni si Nanay. Si Sister, anong pangalan mo, Sister? Sister Carmen po. Carmen, si Nanay. Ay, Nene. Yan, magnanay po sila. Kada linggo, dumadalaw ako sa kanila upang magbasa ng Biblia. Alam niyo po, napakaganda po na yung tahanan pinapasukan ng salita ng Diyos. Kesa naman kung ano pumapasok. Mas maganda yung salita ng Diyos ang pumapasok. Bakit po? Wala na pong higit pa dyan eh. Wala nang higit sa salita ng Diyos. Kaya dapat yan ang papasukin nyo sa inyong tahanan. Gaya nito, sa loob ng tahanan, may salita ng Diyos. Amen. Okay. Noong panahon po ng ating Panginoong Yesus ay nangangaral, pumapasok din siya. Kanya lang hindi po sa tahanan. Tingnan ninyo yung nakalagay dito. Sa ganitong talata. Ito. Lucas 4:16.
umuwi si Jesus sa Nazaret na bayang na kanyang kinalakyan. Tulad ng nakaugalian niya, pumupunta siya sa bahay-sambahan ng mga Hudyo sa araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Araw ng pamamahinga. Yan ang ginagawa ng Panginoong Yesus sa mga templo. Kasi noon, sa panahon nila, ang mga tao po ay talagang malimit na sa templo. Kaya ginagawa ni Jesus, ang kinaugalian niya, pag araw ng linggo, pumupunta siya doon para mangaral sa mga tao. Maging ang Panginoong Yesus pala, nung araw nangangaral siya. Binasa ko, umuwi si Jesus sa Nazaret, sa bayan kinalakyan niya, at katulad ng kaugalian niya, pumunta siya sa bahay-sambahan ng mga Hudyo sa araw ng pamamahinga. Araw ng pamamahinga. Di ba narinig nyo kanina yung sa Exodo? Sabi ng Diyos, sa 6 na araw, lahat ng gusto mong gawin, tapusin mo sa loob ng 6 na araw. At yung ikapito, sabi niya, ilahan mo sa akin yan, kaibigan. Kaya tayo po, ganyan ang ginagawa natin. Amen? Ngayon, kanya lang ang problema dito, kung minsan, pagpapasok ka sa bahay, marami kang maririnig meron kaming ginagawa, may ganyan kaming ginagawa, kung ano na. O, alibay. Yan. Kagaya doon sa isang lugar na pinupuntahan ko. Sabi ko, di ka, Bible study tayo. Meron akong hinihintay. Lagi daw may hinihintay. Ayaw nila man lang umakaral doon sa Ibig lang sabihin, baka ayaw niya. Kaya siya nagdadahilan na gano'n. Okay? Itong pangangaral, ito yung biyaya ng Diyos sa buhay ng tao. Hindi po ito, masigit pa po sa kayamanan nito. Yung iba kasi, nung araw, meron akong hinarap na Bible study, nakakatipong-tipong sila. Kasukat-sukat, kasabi-sabi nung isa wala kang pagkain wala kang pambiling pagkain. Kita nyo? Inaharap ko lang sila ng Bible study, wala daw silang pagkain. Sipin nyo. Di pa kami kumakain. Samantalang sagot mo lang dun oo, hindi lang. O gusto nyo po ang Bible study? Hindi. At sabihin mo pong, wala kami pagkain. Pero hindi nila alam, igit pa sa pagkain ang dala ng Diyos sa kanila. Yung pagkain po, bahagi lang ng buhay ng tao yan. Ang Diyos pa rin po nagmumulan yan. Yung pagkain. Di ba nakakita ba kayo ng, ano ba ito? Sa Biblia kasi mababasa mo yung pagkain sa spiritual. Ano po? Kagaya na sinabi ng ating Panginoong Yesus. Yung aking salita, sabi niya, basahin nga natin. Yung sulat ng ating Panginoong Yesus Kristo. Sa 6:63 pala yun. Ang nakalagay dito, 63. Chapter 6:63. Sinabi ko sa inyo ang totoo. Ngayon, hallelujah.
Sabi ni Jesus, asa na? 6:63 ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, ito, ang banal na espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa espiritu at nakapagbibigay buhay. Ano daw po yung salita ng ating Panginoon? Siya mismo sabi niya, ito yung nagbibigay buhay. Sino ba namang taong hindi nangangailangan ng buhay? Bibigyan ko yung halimbawa. Pag pumunta ka sa ospital, halos mamatay ka, hindi ka makahinga. Ngayon, ang gagawin sa ospital, lalagyan ka ng oxygen. Makakahinga ka na. Sa spiritual, itong salita ng Diyos, itong magbibigay buhay sa'yo, parang oxygen mo. Parang oxygen ang yung buhay ito. Bakit? Yun ang nakasulat sa Biblia. Hindi natin pwedeng kontrahin yan. Pag kinontra natin yan, lalabas magaling tayo. Kaya hindi po dapat kinukontra. Kaya sa buhay natin ito, kaibigan, kailangan natin yung buhay na nagmumula sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Tandaan niyo po yan. Tayong mga tao, nangangailangan tayong buhay araw-araw. Anong ginagawa naman ng Diyos? Araw-araw, binibigyan tayo ng libreng hangin. Hindi natin nakikita yung hangin, pero napapakinabangan natin. Ano yan? Bigay ng Diyos yan. Libre, walang bayad. Kasi mahal tayo ng Diyos. Kaya kung babasahin niyo po yung 1:16, yung pagmamahal ng Diyos ang makikita natin dito. O, anong nakalagay? Basahin natin. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibigay niya ang kanyang kaisisang anak, si Jesus, upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May kapahamakan. Para kanino yung kapahamakan? Doon sa mga hindi maniniwala kay Jesus. Yung hindi sumasampalataya. Sila yung mapapahamak na sinasabi ng Biblia. Pero yung sumusunod sa Diyos, hindi sila mapapahamak, kaibigan. Walang kapahamakan. Bakit? Sumusunod ka nga eh. So, kailangan natin sa buhay natin ito. Sumunod tayo sa Panginoon. Ipamuhay natin yung turo niya, yung salita niya. Kaya lang ang nangyayari po, binabaliwala nila ang salita ng Diyos. Binabaliwala nila. Dapat hindi po ganun. Kaya, pag merong nangangaral na gaya ko, at ang dala naman ay tama sa Biblia, di ba kinig kayo? Kagaya ng pinupuntahan ko, sabi niya, meron din daw silang Bible study. Kanya lang, araw ng hapon yun sa kanila. Yung tanghali ba? Pulis pa yun. Kailangan po, mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Bakit? Ang sabi po dito sa San Mateo
4:4. Ito babasahin ko. Sumagot si Jesus. Sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi salita ng Diyos. So, ibig sabihin kung paano kumakain po tayo araw-araw ng pagkain, dapat mabuhay po tayo sa salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Di po ba? Mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. O, tignan niyo po yung mga ngaral. Ano nakasulat sa sulat ng mga ngaral? Sa 12:1, alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang bata ka pa, bago dumating ang panahon ng kahirapan at masasabi mo, hindi ako masaya sa buhay ko. Bago dumating po na hindi mo na madama yung tamis ng mabuhay. Anong sabi ng mga ngaral? Alalahanin mo ang iyong manlilikha. Sino po ba yung manlilikha? Di ang Diyos. Kaya para tumibay tayo, kailangan natin yung Diyos, yung salita niya. Yung pagkain natin sa Espiritu. O mahirap ba yan, kaibigan? Hindi naman po. Mahirap sa mga taong ayaw. Pero pag gusto mo, mahal mo ang Diyos, handa kang magtiis. Handa kang magtiis. Kagaya na lang, alam niyo po yung mga basurero. Bagyo, umuulan, arawan, maharaw, mainit ang araw. Nagsisilbi po sila. Kinukuha yung basura. Naka-expose sila sa bakterya. Dahil doon ang buhay nila, kaibigan. Pero kapag isa ka mananampalataya, ang buhay mo, salita ng Diyos. Huwag kang lalayo doon. Huwag mo iiwanan yan. Paano nangyari yan? Dahil may pangangaral po. Nakapanginig sila ng pangangaral. Tingnan natin yung sinabi ng Biblia. Kaya tayo po, mag-ingat lang po tayo. Hindi po biro ang salita ng Diyos. Kailangan talaga maglingkod tayo. O ano naman ang nakalagay dito sa 13 at 14 ng mga ngaral. O. Ngayon, nabasa mo ang lahat ng ito at aking uling payo, matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Meron pala tayong obligasyon. Sundin ang kanyang utos. Kung hinahanap mo salita ng Diyos, natural sa Biblia. Baka may Biblia ka dyan, kaibigan, di mo ginagamit, puro alikam ko na. Di po ba ganon? Oo, may sarilang Biblia. Ha? May sarilang Biblia, hindi ko alam nasa na po. Baka Ano na, yun, lumagti pa sa ababot pa. baka na, Binigyan po ako ng ano ko. baka natapon na. Hindi ko alam na, buhat na stock ko, hindi ko na hawakan yung Biblia ko. Takpan po yung kulay blue. Kaya sabi ng mga ngaral, matakot po tayo sa Diyos at sundin ang kanyang utos. O, basahin natin. Ngayon, nabasa mo ang lahat ng ito. Mga ngaral, 12:13.
Ngayon, nabasa mo ang lahat ng ito, aking huling payo, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Kita niyo? Sundin ang Diyos. Alam niyo po, ang paglilingkod sa Diyos, tsaga-tsaga lang. Gaya na ngayon. Tsaga lang. Purihin ang Panginoon. Kita niyo po. Kailangan buhay natin, masustain natin yung pagkain natin sa Espiritu. Iba po yun eh. Meron tayong kaluluwa. Kasi pag namatay tayo, yun ang unang lalasap ng pagdurusa ng ating kaluluwa. Ako, linggo, kada linggo simba ako doon sa bahay. Oh, Kasi kada biyernes naman po, doon sa Roma. Meron po kami yung dyan babae. Yung biyernes. sinusundo ka. Hindi po pupunta ko doon. Anong araw? Biyernes. Doon po sa pera laban ako tawagin. Alam niyo po yun. Pera laban tawagin. Oo, maganda yun. Yung biyernes nandun po kami. Pero ngayon, hindi na. Dahil Hindi na na po. papasanan. Hindi na po ginagawa kayo sa bago. Uh, Yung umaga naman po kasi doon sa alas ng ako kinanagong ba. Ako, lalo ko, buta ko lang una kasi nag-attendance po ako doon. Makakapasok, pangalan mo, matus ID mo. Ang ginagawa ko. Hindi ka po ko lang na ako. Basta sakit eh. Purihin ang Panginoon. Lagi niyo po tatandaan, kaibigan. Hindi kami nalas. Ikaw naman. Na ganyan ka lang, minalas ka na. Ano ba kayo excited ka? Ha? Kaya excited sa hanggang Lahat ng yan, may daylight. may rason yan. Saka lang may Amen. rapas. Sige po, itong inyong kaibigan, kay Jesus Brother Manny Bautista. Nasa barangay 102, Sunit, District 1, Tondo, Manila. Sana po meron kayo natutunan, ano? God bless us all. Bye. Kaya, hindi mo ka lang pastor.